Si Mary ay isang taga-nayon na regular na gumigising ng umaga bago sumikat ang araw. At kahit na ang kanyang manugang at mga anak ay laging nakilos sa mga gawaing bahay, ay hindi pa rin siya nakakaiwas na hindi gumising ng umaga. Ang nayon ay abala sa mga aktibidad tuwing umaga. Mas nagiging maagap lang si Mary dahil may gusto pa siyang gawin na ibang bagay. Ang kanyang anak ay nagtatrabaho para siguraduhing maayos ang kanilang tahanan, habang ang kanyang dalawang manugang ang siyang nagsasagawa ng mga gawaing bahay. Nagsasaayos na ng hapagkainan para sa buong pamilya at naghahanda ng dough para makapag-bake ng bread at scones. Ang paghahanda ng almusal ang isa sa nakasanayan ni Mary na gawin. Nasasabik siyang gawin ang mga paborito niyang bagay ngayong umaga, lalo na't kailangan niyang mamitas ng mga kabute. Si Mary ay nagustuhan ng paglalakbay sa kakahuyan dahil sa kanyang kaibigan na si Dorothy. At sa bawat paghahanap ay lagi siyang nakakapag-uwi ng isang bag na puno ng magagandang kabute. Si Mary ay nag-ayos na agad ng damit matapos isaayos ang hapagkainan. Sabay pasok na ng kakahuyan para gawin ang iba pang nais niyang gawin. Sa sobrang aga niya ay halos natutulog pa ang lahat ng mga taga-nayon sa tuwing siya ay aalis. Matyaga siyang naglalakad ng malayo para makarating sa kakahuyan, pero napahintog siya dahil sa isang tinig na kumwestiyon sa kanyang maagang pagdating. Si Mary ay nagulat nang makita niya ang kanyang kapitbahay na si Michael. "Oh Michael, ikaw pala yan," sambit ni Mary. "Tinakot mo naman ako. Bakit gising ka kaagad ng ganitong oras?" Si Michael ay napagbuntong hininga at inamin na sinusundan niya at minamatyagan si Mary. Waring nahihiwagaan sa kanyang kapitbahay sa kabila ng pagkakamatay ni Stephen 5 taon na ang nakakaraan, ay mukhang maayos lamang si Mary. Dahil sa pagtataka ay tinanong siya ni Michael kung nasa tama pa ba siyang pag-iisip. Si Mary naman ay natawa. Sinasabing 1 taon lamang ang kanilang pagitan. Sinasabi ng mga taong kasing edad nila ay hindi na magkakaroon ng date kailanman. Gayunpaman ay sinabi pa rin ni Mary ang kagustuhan na makasama si Michael sa pamimitas ng kabute. Sinabi naman ni Michael na gusto rin niyang sumama, pero hindi niya alam kung paano ito lutuin at kung saan pa ito magagamit. Si Michael ay mag-isa simula nang mamatay ang kanyang asawang si Lisa. Si Mary naman ay may malaking pamilya, ay kanyang tinanong kung bakit hindi pa ito ninanais mag-asawang muli. Si Mary ay nagpatuloy, hindi na pagtanto ang pagiging seryoso ni Michael. Sinabi kung paano ang mga babae sa kanilang nayon ay nagkakagusto sa kanya. Kitang-kita ni Mary kung paano nag-iba ang attitude ni Michael ng mga sandaling iyon. Agad na ring pinamadali ni Michael si Mary sa pangunguha ng mga kabute dahil baka nga naman maunahan pa siya ng ibang taga-nayon. At baka mawalan na naman si Mary gaya ng palagi nitong kinahahantungan. "Huwag kang magsalita kung hindi mo kailangan. Hindi naman kita pinipilit. At saka, sino bang nagsimula ng usapan? Tapos ikaw ngayon itong galit?" Wika ni Mary kasabay ang pagbabaliwala nito sa frustrasyon ni Michael. Si Mary ay kinuha na ang kanyang bag na lalagyan ng kabute at walang palingong-lingong lumisan. Pinagbasdan na lamang siya ni Michael habang siya'y lumalayo. Napagbuntong hininga na lamang si Michael. Nilingon niya ang nakaraan ng kanyang buhay at kung paanong hindi niya talaga masabi kung gaano niyang minahal ang kanyang yumaong asawa na si Lisa. Ang mga maliligayang araw na kanilang pinagdaanan nang sila ay magkasama. Ang kawalan lamang nila ng anak ang tanging naging butas sa kanilang buhay. Sa panahon ngayon, ang bawat magkasintahan ay pwedeng humingi ng tulong sa mga medikasyon, pero walang ganitong paraan noong panahon ng kabataan ni Michael. Si Michael at Lisa ay talaga namang nasabik noong malaman nila ang pagbubuntis ni Lisa, dahilan para maniwala sila sa isang himala. Gayunpaman, sa huling buwan ng kanyang pagbubuntis, dumating ang malaking dagok sa kanilang buhay nang dahil sa isang malaking karamdaman. Si Lisa ay namatay dahil sa matinding hirap ng panganganak at anumang sipat siya ang ipadama ng mga doktor noon ay hindi pa rin maalis kay Michael ang paninibugho sa kanyang puso hanggang sa mahimatay na siya sa malamig na hallway ng ospital. Ang emosyonal na sugat ni Michael ay matagal nang naghilom at pinilit niyang kayanin ang lahat ng mag-isa. Nagawa din naman ni Michael na makayanan ng lahat at nanirahan na lamang sa nayon kung saan lumaki ang kanyang yumaong asawa. Si Michael simula noon ay nakikita ng mga kanyang taga-nayon na isang lalaking hindi naaapektuhan ng kanyang nakaraan.
Isang araw, isang lalaki ang pumunta kay Michael. Ninanais na manatili sa bahay nito ng gabi. Matapos ang pag-uusap, sa kabila ng kanyang pagtutol, pinapasok pa rin niya ang lalaki. Pero kalahating oras ang makalipas ay nabigla ang mga taga-nayon nang makarinig sila ng kakaibang iyak mula sa tahanan ni Michael. Sa sumunod na araw ay umalis na ang bisita ni Michael, kung saan nagpatuloy na ito sa normal niyang gawain. Walang kaalam-alam ang mga taga-nayon, mga bisita nila ay narinig din ng mga kakaibang pag-iyak. Ang lahat ay naguguluhan pero hindi nila magawang magtanong para madistansya ang kanilang mga sarili mula kay Michael. Sa kabila ng nangyari, habang papunta siya sa kakahuyan ay natuon na sa iba ang kanyang atensyon. Dahilan para magkandaligaw-ligaw siya sa kakahuyan. Nagpalakad-lakad si Mary hanggang sa makakita siya ng sapa. Si Mary ay napaatras na lamang matapos mapansin kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Siya ay kinilabutan na nakadama ng takot nang madinig niya ang isang ingay na may pagkahalong desperasyon. Si Mary ay nakadinig ng isang ingay ng paghingi ng tulong mula sa dulo ng sapa. At napansin na nga niya ang isang nilalang na tila nagpupumigla sa sapa. Agad siyang gumawa ng paraan para mabigyan ng tulong ang taong iyon kahit sino pa man ito. Ibinaba niya muna ang kanyang dalang bag at sinabihan ang taong iyon na maghintay. Ilang sandali pa ay nagawa niya naman na ialis ang taong iyon sa sapa. Dito niya napag-alaman na isa pala itong dalaga, kaya't bigla siyang napaatras. "Sino ka at paano ka napunta dito?" Tanong ni Mary sa dalagang hindi niya kilala. Dala naman ng distress at ekspresyon ay nagawang tumugon ng dalaga. "Hindi ko po matandaan." Si Mary ay sadyang naguluhan at napatanong, "Kahit ba ang pangalan mo ay hindi mo matandaan?" Ang dalaga ay napailing na lamang. "Ano ang gagawin ko sa iyo?" Napagbuntong hininga na lamang si Mary at napagtantong malapit ng dumilim ang paligid. "Alam mo, doon ka na lang kaya sa amin, doon sa may nayon. Doon natin alamin kung anong pwede nating gawin. Kaya mo bang maglakad?" Hindi naman ang naging tugon ng dalaga dahil sa sakit umano ng kanyang likuran at pagkamanhid ng kanyang binti. Wala ring lakas si Mary para akbayin sa paglalakad ng babae. Dala ng pag-aalala ay nagpumilit at naging determinado si Mary na makatulong. Plinano niya na maghanap ng stick para gawing tungkod nang makalakad ang babae. Nagsimula ang lahat sa pagsisira niya ng malaking sangay ng isang puno para matuwangan ang babae sa bawat paghakbang. Mahaba man umano ang kanilang dapat tahakin ay makakarating pa rin sila doon ano pa man ang mangyari. Matapos matulungan ang babae ay umabot na rin sa kanyang limitasyon si Mary. "Hindi ko na kaya, aalis na ako." Napagdesisyonan kong iwan na lamang ang basket sa lugar na ito dahil parang nabibigatan at lagapak na ang aking braso. Hindi ko na halos maigalaw ang kaliwang hita ko. Nasakit na ng todo. Sumagot na rin ang babae na ang likod niya ay sobrang sumasakit na rin. Masyadong natuon ang atensyon ni Mary sa sitwasyon ng dalagang hindi niya kakilala. Kaya naman may pagtataka na siyang napatanong, "Papaano kang nakapunta dito? Para kang taga-syudad base sa suot mo. Wala ka ba talagang naaalala?" "Wala eh." Si Mary ay nagkasimpatya pang lalo sa dalaga. "Sobrang kamalasan naman atang nangyari sa'yo. Malamang na pinaghahanap ka na ngayon, kung di ng iyong asawa ay ng iyong mga magulang. Alam mo bang maraming mga tao ngayon ang nawawala dito sa kakahuyan at bibihira lamang sa kanilang natatagpuan. Sila siguro yung mga taong swerte lang na kagaya mo," pahayag ni Mary. Sa tagal nilang naroroon ay napansin nilang napakarami ng lamok at masyado ng dumidilim. Nang masampal na lamang ni Mary ang babae matapos madapuan ang pisngi nito ng lamok. "Baka malamon ka na nila ng buo, nakagat ka na nila ng sobra. Hindi ko kayang manatili pa dito, kailangan kong magtungo sa nayon at makiusap. Pwede kang sumunod sa akin ng dahan-dahan kung kaya mo o hintayin na lamang ako dito. Paglampas ng burol na yon ay mas madaling daanan papunta sa nayon. At sa daan na yan na tatahakin ko ay ilalagay ko sa iyo ang scarf na ito paikot sa leeg." Si Mary ay napatayo na at nakita ng labis na pagkatakot sa mga mata ng dalaga at sinabing, "Puti yan, makakatulong yan sa iyo para madali kang matanaw sa dilim." Si Mary ay napangiti na lamang sa dalaga, "Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan dito. Halina't bago pa magdiling ng sobra, kailangan kong kumilos ng mabilis
hanggat may lakas pa akong natitira. Sa kabila ng lahat ay inabot pa rin si Mary ng 1 oras para makalampas ng burol. Pilit na kinakaya ang pananakit ng kanyang binti at pagod. Ang dalaga naman ay napatingin sa kanya nang mapansin ang papalapit na isang wagon na napupuno ng dayami. Ang sakay ng kabayo ay si Michael na siyang nakausap niya kanina papasok ng kakahuyan. Hindi ko mapaniwalaan ang aking nakikita. Madilim na pero ba't nandito ka pa? Hindi ka pa ba natatakot sa mga asong lobo? Agad na pinakiusapan ni Mary si Michael at pinakinggan naman ito ng seryoso. Matapos linawin kung saan niya iniwanan ang kanyang kasama at ano ang nangyari, ay agad nang nagtungo si Michael sa nasabing direksyon. Nakiusap naman si Mary sa kanya kung pwede ba siyang sumama. Hindi na kailangan, umuwi ka na lang. Madilim na at baka nag-aalala na rin ang pamilya mo. Kaya ko naman mahanap ang babaeng yun. Kung ako lang. Si Mary ay nagpahinga na lamang ng malalim at nagpasalamat bago dumiretso papauwi. Sa tamang distansya ay nakita agad ni Michael ang puting scarf na suot ng dalaga. Agad nilapitan ni Michael ang babae. Sinabing siya ang sinabihan ng babaeng tumulong sa kanya kanina. Nagawa pang pasakayin ni Michael ang dalaga na napasigaw sa matinding sakit sa kanyang likuran. Kaunting pasensya lang, makakauwi din tayo ng mabilis o tumawag ng ambulansya kung kinakailangan. Ang dalaga ay hindi na rin nakasagot at nakatulog na lamang sa masarap nitong pagkakahiga sa dayami. Nang ganap nang makauwi si Michael sa kanyang bahay ay agad niyang tinuwangan pababa ang dalaga. Hawak ang kamay nito ay pinapasok niya ito ng pintuan sa kanilang tahanan. Pinauna na ni Michael ang babae dahil dadalhin pa niya ang kabayo sa kwadra. Hindi na rin nagawang ihatid ni Michael ang dayami dahil nagkasakit ang taong kanyang hahatiran at masama na rin ang lagay ng panahon ng mga oras na yun. Sa pagbabalik ni Michael ay nabungaran na niyang kasama ng dalaga si Mary. Nalabis nitong inalagaan. Nang mga sandaling iyon ay pinakisuyuan ni Mary si Michael na sa kanyang bahay muna manuluyan ang babae. Nilinaw din naman ni Mary sa babae na si Michael ay isang mabuting tao at wala siyang dapat ikatakot. O siya, sige Mary, umuwi ka na muna. Kailangan mo na ring magpahinga. Balikan mo na lamang siya bukas. Nagawang tulungan ni Michael ang babae na masuotan ng damit at bigyan pa ito ng ilang malilinis na kasuotan. Isinama niya ang babae sa kusina matapos itong magpalit. Habang nag-aasikaso ako dito sa kusina, pwede mo naman siguro akong kwentuhan tungkol sa iyong sarili. Tumugon naman ang babae na wala siyang naaalala kahit ano. Mga damit ba ng asawa mo itong binigay mo sa akin? Oo, meron akong asawa at ang pangalan niya ay Lisa. Pero wala na siya. Napatungo na lamang ang dalaga sa kanyang nadinig at nasabi, parang ako lang din, Lisa. Si Michael ay naguguluhan. Nabanggit mo yung pangalan ng iyong asawa. Naalala ko din yung sa akin. Indikasyon na ang babae ay hindi isang dalaga at ang ngalan nito ay Lisa rin. Sana'y magbalik na rin ang iyong alaala. Tara't maghapunan na tayo. Si Michael ay napangiti ng gabing iyon. Sa isang pagkakataong nagawang makapagkape ni Lisa at ni Michael ay agad natanong ni Michael ang tungkol sa likod nito at bakit gano'n na lamang ito kasakit. Nilinaw naman ni Lisa na waring hindi na niya maramdaman ang kanyang braso at hita. Hindi na halos makakilos dahil ang lahat ng posisyon ay masakit na para sa kanya. Matapos yun ay agad hinawakan ni Michael ang kamay ni Lisa at dinala ito sa isang kwarto. Inalalayan niya ito papaupo sa isang higaan. Huwag kang mag-alala, isa akong chiropractor. Trabaho ko talagang mag-alis ng ganyang problema sa mga buto. Natutunan ko ito sa aking ama at lolo. Halika Lisa, dumapa ka. Wala namang mawawala kung magtitiwala ka sa akin. Si Lisa ay dumapa rin at maayos lamang na sumunod at nagtiwala. Matapos yun ay kinumutan na niya ng tuwalya ang iba pang parte ng katawan ni Lisa. Ang bawat tama ay sumuri sa bawat vertebra at spine ni Lisa sa tama at maayos na paraan. Si Mary naman sa kabilang banda ay nagdakong muli sa bahay ni Michael. Interesadong malaman kung ano na ang nangyari sa kanilang bisita. Pero hindi na niya nagawang makarating. Nang siya ay makarating ay nakadinig ng pagkasindak ng pag-iyak ang babae. Ay dali-dali na siyang nanakbo. Agad naman itong nireport ni Mary sa mga pulis na agad namang kumilos at umaksyon. Pagdating sa lugar ay isang nakakagimbal na eksena ang kanilang inaasahan. Pero ang naabutan nilang eksena ay ang pag-inom na ni Lisa at Michael ng tsaa. Nakaupo ito at nagtatawanan.
Dito nagawang maipaliwanag ng dalawa ang nangyari kung paanong masaya siya ngayon na nakakakilos ng maginhawa. Sinabi ni Michael na mas magiging magaan pa ang kanyang pakiramdam sa bawat paglipas ng araw. Matapos makumpirma ng mga pulis na wala namang problema, ay bigla na nilang namukaan si Lisa. Teka lang, kayo po ba si Lisa Brooks? Ang asawa niyo hinahanap na kayo. Ang larawan mo ay nakapaskil sa bawat presinto. Dito na naalala ni Lisa ang ginawa ng kanyang asawa. Sinadya siyang iwan nito para mamatay sa kakahuyan dahil may kinikita na itong ibang babae. Naaya umano siya nito sa pagsasabing may espesyal silang pupuntahan kaya agad siyang nagtiwala. Pero doon ay nagawang aminin sa kanya ng kanyang asawa ang lahat bago siya itulak sa sapa at iwan. Si Lisa ay naiiyak habang si Michael naman ay nagdududa na. Di may naaalala ka na pala. Hindi, gusto ko lang kalimutan ang nangyaring iyon. Hindi na ako babalik sa aking asawa. Nagawang samahan ng mga pulis si Lisa papunta sa kanilang istasyon para maireklamo ang asawa. Si Lisa naman sa takot ay tumanggi kaya sinabi na lamang ni Michael sa mga pulis na masabihan na lang ang mga magulang o malalapit na kamag-anak ni Lisa. Bawal kasi ang matanda sa ward. Nais umanong ipaalam ni Michael na maayos sa kanya at ligtas ang lagay ni Lisa, anuman ang mangyari. 3 araw ang makalipas ay nagawa ng bumisita ng mga magulang ni Lisa para pasalamatan si Michael. Gayon din si Mary na siyang nagligtas ng kanilang anak. Sila ay labis na nagpapasalamat sa pagkaligtas ng kanilang anak. Matapos ang araw na yun ay napagtanto na ni Mary kung ano ang ginagawa ni Michael sa kakahuyan para makapanguha ng kahoy. Sa katagalan ay madalas nang nakakasama ni Mary si Michael lalo na sa pamimitas ng mga kabute sa kakahuyan. Isang beses ay nagawang tanungin ni Mary si Michael kung bakit hindi ito magpakasal muli o umibig muli at bakit hindi kay Lisa. Tumugon naman si Michael na bukod sa malayo ang agwat ng kanilang edad, bata pa si Lisa at matanda na siya. Kasabay ng labis pa rin niyang pagmamahal sa kanyang yumaong asawa kaya hindi nito magagawang maghanap pa ng iba kailanman. Si Mary ay naunawaan naman si Michael at sila nga ang mas nagkaroon ngayon ng maayos na pagsasama at ganap nang naging malapit sa isa't isa. Sinasabi sa kani-kanilang sarili na kahit sa kanilang matandang edad ay marami pa silang pwedeng gawin at isa na doon ang makatulong sa mga taong nangangailangan.